lagi ako sinisigawan. Wala naman akong ginagawa. Pinagtripan niya lang siguro ako. Or baka gano'n lang talaga siya. I remember telling myself, I'll never do TV again. Hi Pepsters! Welcome to Pep Spotlight. I'm Rachel at makakasama natin ngayon ay isa sa mga napili ng Pep Editor's Choice for Pep Best Bets 2024 Scene Stealers. Walang iba kundi si Elijah Canlas! Hi Pepsters! Thank you po for having me. Thank you sa lahat nung nag-include sa akin dun sa list na yun. Maraming salamat po. Really grateful. Super deserved. Ayan, mas pag-uusapan natin mamaya ang mga achievements ni Elijah sa kanyang career, no? Pero bago yan, tayo magsimula muna sa ating warm-up game na tinatawag nating Ako Yun, Di Ako Yun. Ako yun, di ako yun. Okay, game. Ayan, okay. Number 1, ready ka na ba? May chance ka naman qualify na answer mo kung gusto mong i-explain. Sabihin ko kung ako yun or di ako yun. Okay. Bibigay tayo ng mga qualities or mga kung anumang words dito, tas sabihin mo lang kung ikaw yun or di ako yun. Alright, ready? Ready. Okay, number 1. Ako yun, di ako yun. Ikaw ba ay seloso? Di ako yun. Okay. Hindi ako yun. Sinasabi nga nila usually, maganda nga minsan may selos kasi dun mo makikita na may pakika, di ba? Na you really care about this. Pero ako kasi, I really cling on to the word of trust. Mm-hmm. You know? And minsan nagba-backfire siya. Minsan nasasaktan ako dahil mabilis ako magtiwala dahil ganito, ganyan. Pero pag selos kasi, tayo lang naman sumasakit ulo dun eh. Kapag seloso ka, parang ikaw lang din mahihirapan. So, usually, hindi ako ganun. Like, secure naman ako sa sarili ko talaga. Very mature. Makipagrelasyon si Elijah. Okay, number 2. Ako yun, di ako yun. Bongga magregalo. Ako yun? Pero medyo lang. Hindi naman kasi ako milyonaryo. hindi naman po ako sobrang yaman. Pero, when I can afford certain things, usually, I would, kapag kaya, or minsan dadaan ko sa malaking gesture, surprise, or may ihahanda akong something. Ganun. Pero, bongga magregalo, siguro hindi pala. Kasi iba yung bongga. Yung mga naisip kong bongga, yung mga nagbibigay ng Rolex. Hindi naman ako, wala nga akong Rolex, guys. Eh. So parang, hindi naman ako ganun kabongga. I guess the most that I've given was like, an Apple Watch maybe or AirPods, parang gano'n na po. Mm-hmm. Anong love language mo? Gifts ba or more of acts of service? More time. Physical touch, more time, more words of affirmation, and acts of service. Mas yun. Yung gifts pala yung hindi, no? So, hindi nga ako yun. Hindi nga ako yun. Ayan, mas nakikilala talaga natin si Elijah, guys. Okay, number 3, ako yun, di ako yun. Napagalitan ng direktor. Ako yun. Ako yun. I think like, ako simula pa lang eh. I was making Kalel 15 eh. Kalel 15 was the first film na ano talaga ako ng director, si Direk June. Shoutout kay Direk June. Love you, Direk. Pero, ganun. I mean, ganun yung relationship namin when it comes to work. He's very truthful with me. He's very straightforward kung anong kailangan. Kung may nakukulangan siya, kung sumusobra ba ako, he will let me know. And I have respect for him para tanggapin yun and accept it, acknowledge it, and learn from it. And yeah, actually, meron din akong ginawang MMK. Meron akong ginawang MMK. Never na umere itong MMK na to, guys. Sorry, pwede ko pa kwento? Oo naman. Nung may MMK ako ginawa, it was about, sabihin ko ba kung tungkol saan? Basta, hindi na siya umere, ever. This was before the lockdown. Na naka one-day shoot lang kami. Tapos yung director doon, lagi ako sinisigawan. Wala naman akong ginagawa. Okay. Hindi ko alam. So, yeah. Hindi ka naman nagkamali or something? Hindi. Or na-late? Walang Hindi ako na-late. Pero pinagtripan niya lang siguro ako. Or baka gano'n lang talaga siya. Pero ako naman po kasi hindi mo may pagka-sensitive. Pero when it comes to work, I can be very professional. So, kapag may gano'n naman nangyayari sa trabaho, kaya ko naman po tanggapin. And kaya ko rin i-acknowledge na, labo nun, no?
Hindi ka naman pinanghinaan ng loob. Like, pagka ganun. Nung nangyari sa MMK, I remember telling myself, I'll never do TV again. May ganun ako na parang, hindi na talaga ako magti-TV. Tapos nagti-TV ako ngayon. So, syempre dahil nga naman, ano yun, bago ka pa ba niyan nung MMK? Bago 2019 po to. So, din, medyo indies yung ginagawa ko. Hindi pa talaga ako nagpe-penetrate sa mainstream. So, I'm sure wala pa may kakilala talaga sa akin nun. But tinanggap ko naman. And actually, like, nakikita ko yung director na yun from time to time. I don't know if we can call ourselves friends, but okay naman kayo. We meet each other. Yeah. I don't know if he remembers though. Okay. Hindi ko na pinapaalala direct nung sinigawan mo ako sa MMK. Hindi ko na pinapaalala yun. Basta nagkikita kami, tas okay naman, civil. Baka pag naging friends kayo, pwede mo na ipaalala sa kanya. Siguro, eventually, one day, maybe I get to work with him again. I'm open naman. But with Direct June Lana, kasi it was your second ba movie at that time? Yung Kalel? 15? Or you were just starting ba? Nagkaano na po ako when I was like 14 sa Cinemalaya dati. Pero Kalel was the first movie I made when I decided to act again. Okay. So, nung ginagawa ko po yung Kalel, binigay lang ni Direk Jun yun eh. I auditioned for it way back. Pero, nung binigay niya sa akin, alam ko yung pressure na meron sa akin. Tapos, nagkaroon kami ng misunderstanding that one time on set. Pero, not because of personal things, just because of work. Tapos, yun, napagalitan niya ako. Tapos sabi ko, oh my God, nakakahiya in front of everybody. So, gets ko naman. Sometimes deserve naman talaga and you just have to accept it and learn from it. Ayan. Okay, number 4. Ako yun, di ako yun, life of the party. Di ako yun. Parang natutunan ko na rin po recently kapag may mga party na mag-socialize. Dati kasi, aminin ko, hindi talaga. Introvert ka. Introvert talaga ako dati. Mahiyain talaga ako ng malala. Pero ngayon, natutunan ko na because of the nature of the industry. You have to socialize. It's better to make friends than not meet anybody at all. So, natutunan ko ng Pero in terms of being the life of the party, hindi rin naman ako mainom. Hindi naman ako malakas yung trip. Pero kaya ko sumabay kapag nag-enjoy asaran or malakas ng yung trip. Kaya ko naman po sumabay. Pero para ako mag-initiate, hindi. Okay. Number 5. Ako yun, di ako yun. May paninindigan. Ako yun. I mean, I take pride in that I have principles and I live by them every single day, including my morals and values. Dahil ganoon ako pinalaki ng magulang ko, ganoon ako pinalaki ng mga paaralan na pinuntahan ko, ganoon ako pinalaki ng bansang to. At dahil nga scholar ako ng bayan, simula high school pa lang ako sa Philippine High School for the Arts at sa UP, malaking gratitude ko sa bansang to. Kaya marami akong pinaninindigan. Continuous pa rin yung, schooling mo sa UP? Nakalowa po ako ngayon eh. Pero pag nagka-oras talaga, kailangan kong balikan yun. Gift ko yun sa magulang ko eh. Ayan. Okay. So, grabe, no? Parang nasa game pa lang tayo, nasa pep challenge pa lang. Ang dami na nating Sorry, ang daldal ko ba? Ang saya nga eh. Okay yan. Siyempre, chikahan lang tayo dito. Yes. Pero yan, konting throwback. Dahil medyo na-touch on na rin natin kanina, you started in the industry at what age? 2014 ka? 2014. Una nagka-pelikula sa 13. Cinemalaya. 13 po ako nun. Okay. Nag-aaral kami sa school, patapos na yung school year sa Philippine High School for the Arts. As umakyat yung O'Hara family. Sina Tita Piwi O'Hara, Jerry O'Hara. Because they were looking for kids na pwedeng gumanap na bida sa pelikula nila na Sundalong Kanin. As yun, I was lucky enough and blessed enough na mapa-callback, tapos punta kami callback CCP, tapos hanggang nakuha ko na yung isa sa mga 4 na leads. Tapos after that, na-enjoy ko. I was 13 at that time. I didn't know. I was a big cinephile. I love movies. Pero Filipino movies, I didn't know much about it yet. Mas nasa European, American yung alam ko. So, being in a film set, getting to see the magic in real life, as a 13-year-old, malaking bagay po sa akin yun nung oras na yun. Sobrang inspired ako nun. Pero eventually, nagtuloy-tuloy ako, tas yun, wala na ako nakukuha mga projects. Okay. So, pero meron kang training kasi talaga ng theater, right? Opo, Even opo. prior to joining showbiz. Kumusta yung unang pagharap mo dun sa camera? Diyan sa Sundalong Kanin. Yung una kong eksena nun. Ibang-iba.
parang nag-workshop na po kasi kami noon. Tapos sinasabi nga nila na ibang theater iba yung pelikula, ganito lang yun, ganito lang yung shot mo. Kasi kumbaga sa theater, sa CCP, may iba't iba po mga theater, di ba? May batute, may main theater. Pag batute, mas maliit, mas intimate. Pag main theater, kailangan mas malaki yung movement mo kasi ang laki ng theater. Sa pelikula, nasa lente yan. It's all about the lenses. Kapag 50, alam mong close up. Kapag 16, alam mong wide. So, i-micromanage mo yung nuances mo, yung acting mo. At that time, I was 13. I did not care. I did not care. Puro mga bata po yung kasama ko eh. So, nag-enjoy ko lang talaga yung proseso. And I guess the thing that I remember most about Sundalong Kanin was I had a lot of fun. Hindi ko pa talaga siya sineryoso that much nung time na yun. Apart from that, wala kang parang sinubukan mong mag-try ng audition sa commercial or iba pang mga projects? Before that? Wala. So, yan Theater talaga? lang talaga. Yun yung start ko. Tapos after that, dun na ako na yung may mga nag-i-invite na mag-audition sa commercials nga, sa different projects. Doon, halos wala talaga akong makuha. Halos wala talaga akong makuha. How was it parang dealing with rejections? Especially during the early start of your career? I'm a very sensitive guy when it comes to people close to me, like family, friends, ganun. Pero pagdating po sa ganyan, parang maayos naman na paliwanag sa akin ng mga tao na that's just how it is. You know, sometimes you win some, you lose some. Ganun, you can't get every role that you audition for, di ba? It's all about the experience, getting yourself out there, makilala ka ng mga taong to. Ganun lang. So, tinanggap ko lang yung proseso as it is. Pero, nung umabot na sa, hindi ko na nga bilang kung ilang yung mga auditions pong napupuntahan ko. Pero, nung paulit-ulit na, tapos wala na talaga. Sabi ko, baka wala na talaga ang chance. Kaya, yun, tumigil muna ako sa acting. It took a while bago ka napunta talaga sa mainstream. At that, meron ka bang naramdaman before na, ay parang ayoko na, bukod dun sa MMK experience, na parang walang nangyayari. Ganyan, yes. Opo, yun talaga. As in, sabi ko, ayoko na talaga. Nag-stop ako ng theater. Umalis po ako sa school na yun. Tapos I moved to Mint College to study film. Kasi ang pangarap ko naman po talaga, maliban sa pagiging astronaut, ay maging film director. Yun po talaga yung pangarap ko more than being an artista. Kaya, nung time na sumobra na talaga yung auditions, tapos grabe na yung rejections, tinanggap ko na lang na wala akong kamag-anak dito, hindi ako mestizo, alam niyo po, yung mga ganun mga thoughts as a kid na baka wala talagang chance, kahit ano pa yung napag-aralan ko, kahit ano pa yung kaya ko. Minsan talaga, it's just not for you. So, I quit around like early 2016. I remember last film I made was Sakaling Hindi Makarating by Ice Edanan. I played a small part there kasama si Terry Malvar, si Alex De Rossi. Tapos, I don't even think people remember me in that film, but I was in that film. And that was the last film I made, I think. Tapos after that, nag-focus ako sa studies, studying about film. Tapos, yun, bumalik na lang ako 2018. Yeah. And then finally, mas nakilala ka, di ba, parang very unexpected during the pandemic dahil sa Game Boys. True. Ano sa tingin mo yung take-away mo doon na oh my gosh, biglang all of a sudden, everybody's talking about you kasi viral ang Game Boys noon eh. Sobrang viral nga po. At hindi namin talaga in-expect. I mean, the Idea First company, they just wanted to provide jobs for their people and we were one of the talents that they manage. So, tanggap kami dahil trabaho, naka-lockdown naman tayo lahat, might as well. Tapos, enjoy na lang natin to. Pero, hindi namin in-expect yun, noong time na yun. Kasi I was just focused on making films. Prior to that, 2018, 2019, even early 2020, I was just making films. And films that really mattered to me. And kakatapos ng screen din ng Kalel 15 noon, pero biglang nag-pandemic. Sabi ko, oh my God, ang dami kong naka-line up na projects. Kung kailan, no? Kung kailan na doon na, nagsa-start na ako ulit eh. Ito na yun, no? Tapos biglang, boom, COVID. Sabi ko, oh no, sayang. Tapos everyone was losing hope, including me. I would admit that, na nawawalan din akong pag-asa. Then Game Boys came. Pero, pandemic nun, so hindi naman ako ma-social media masyado. So, hindi ko talaga ramdam. Like, they would just tell me, makikita ko na lang sa views ng mga episodes. Hala, 2 million views na yung isang episode. Ganitong views na yung isang episode. Hala, number 1 trending sa Twitter. Ganun na siya kalaki bigla. Hindi namin in-expect. So,
parang kami, we just wanted to do our best and keep telling this story and bring entertainment to people who needed it that time, especially dahil nga sa pandemic. Parang ever since, kahit na bago pa yung Game Boys, no, yung mga roles na napupunta sa'yo or pinipili mo, conscious ka ba na gusto mo offbeat or something really fresh na hindi lang basta pang mati ni Idol yung kukunin Definitely. mong roles? Yes, I'm very aware about that, very conscious about it. Pero it also started dahil ganoon din yung mga na-offer sa akin simula or yung mga auditions, kasi minsan may mga casting call na sulat nila yung names ng characters, description ng mga characters, kunwari ito yung bida, pero makikita ko tong isang support, tas parang mas masaya siya, so I'll audition for that. Parang ganoon na po yung mindset ko ever since, yung parang what can I have most fun with or ano yung magiging challenging for me. Pero at the same time, ngayon, I'm at a state na yung mga directors and yung mga producers, they trust me with these characters. Sila na yung lumalapit para gawin ko yung mga ganitong klaseng characters. And dahil alam nila na maliban sa yun yung hilig ko, na gagawin ko yung best ko para kayanin, i-justify at ma-humanize kung gaano man ka-offbeat yung mga characters na bibigay nila. But yeah, it's a conscious thing that I really choose. And yun, very aware din ako about my filmography. Like, gusto ko it's something na the films that I do, I want it to matter to me, either personally or it aligns with my beliefs, my principles, or sa may audiences na alam kong malaki yung mensahe nitong kwento na ganito. Ito Elijah, no? Yung mga nakukuha mong roles, gusto mo talaga, sinabi mo nga na gusto mo talaga na parang naiiba siya. Meron ka bang peg na artista before na kahit na hindi exactly yun yung napuntahan na career path na gusto mo? Meron ka bang ina-idol na sana gusto ko maging ganyan? No? Hindi naman sa pinipeg. Pero kasi syempre like we have our own paths, di ba? Like iba-iba naman yung takbo, may kanya-kanya tayong oras. Pero sigurado yung mga filmography na tinitingala ko, sigurado si Tito Eddie, Garcia, yan, number 1 yung si Tito Eddie, yung diversity ng mga projects na meron siya under his belt, even as a director and an actor, kahit gaano pa kaliit yung role, kalaki yung role, binibigyan niya lagi yung best niya, ibang-iba siya lagi. Diba? That's one. Bembol Rocco is one. Nora, Vilma, yung mga yan. Puro matatanda. At ang mga choices mo, mga veterans talaga. Opo, kasi iba yung... At 23 years old. Iba po yung mga pelikulang Elijah. ginagawa nila noon eh. And alam ko na sila mismo, they really valued the work that they did. And they were really choosing. Mapili din sila sa mga projects nila. Dahil nga, hindi lang dahil sa public figure sila or anything. Dahil din, ito yung mga kwentong nagmamatter sa oras na yon, ng panahon ng 70s. Ito yung mga kwento na kailangan nila sabihin. Tapos, sila bilang artista, ano yung nagmamatter din to them. Yun ang pinapanood mo sa bahay growing up. I mean, I know your mom and your brothers are both into filmmaking, also into acting, theater. Sila ba ang mga influence mo when it comes to the movies you watched before? Yung mas dad ko. Mas dad ko and yung mom ko, mas ano sila, mga modern classics. Madalas Hollywood. Okay. Hollywood modern classics. Tapos nung nag-high school na ako sa Makiling, yung mga prof ko na may mga papanood sa aming mga pelikula, then na-expose na ako sa, iba din pala yung Philippine cinema. It's a different thing talaga all on its own. Kaya doon ako napamahal din. And eventually, nung naging parte na ako ng industriya, doon ko nakita na iba talaga yung sensibilities natin bilang mga Pinoy when it comes to telling stories and when it comes to the medium of film. Okay, tas eto na, no? For 2023 and going into 2024, isa sa mga talagang tumatak sa viewers ay yung role mo bilang Archie sa senior high and high street. How was it? The experience? Did you expect na kakagatin ng tao yung love team yun ni Zyril? Hindi. I mean, ako naman, I don't really think about that when I'm working on a project. Pero kasi yung unang plano sa amin ni Cyril, nung pinitch sa akin yung senior high, hindi ko alam kung same ba kay Cyril, pero nung pinitch sa akin yung senior high, kami na agad. Tapos umpisa pa lang may teenage pregnancy aspect na siya. Yun yung mga themes na i-explore the whole show.
Tapos nung nung nagso-story ko na kami, nag-workshop na kami, parang nag-iiba. Iba? Bakit boyfriend mo na bigla si Zijan? Dapat ako, di ba? Parang, okay, sige. Ganyan. Tapos hindi namin alam kung mapupunta pa ba doon. Parang it took a long while bago nag-connect yung characters namin like that. Tapos literal finale na nga nangyari yung pregnancy eh. Like, sa finale na lang siya pumasok eh. So hindi ko talaga in-expect na mamahalin at tatanggapin, yayakapin ng mga tao yung partnership namin. But also, I feel like dahil lang din siya sa we're not really conscious about it. Na parang we're just having fun with what we do. We just challenge each other sa mga eksena namin. And then enjoy namin kung anong ibigay sa amin at kung ano yung meron sa harapan namin at the moment. Ayun. At naalala ko isa sa mga pinag-usapan nun, yung inyong intimate scene, car scene. Paano yun? Paano yun sinusuportahan yung isa't isa kapag may mga ganong mga intimate scenes? Ako, I've done that plenty times kasi even male or female, nagawa ko na yan. Si Sai, never. She's never done it. So, ako bilang scene partner, bilang kaibigan, ako, like, concerned ako sa kanya lagi. And I need to make sure that everything that's gonna happen, she knows. Na parang, okay, I'll touch you here. Okay lang yan. Okay, gagawin ko to, ha? Tapos, pag nag-take na, pag nag-cut na, okay ka lang? You want water? Like, I always check on her. Kasi, we owe it to our co-actors, especially to her. It was her first time doing a scene like that. Kinailangan kong alagaan siya. And alagaan din yung eksena kasi it's a very tender scene. It's not, hindi naman siya yung lust lang eh. May tenderness siya dapat na included eh. Kaya nga may hand doon na parang Titanic na ewan, di ba? Yung nagmo-moist yung window eh. Kaya kailangan tender. So, inalagaan ko lang dun si Sai and she was game naman with it. Aminado siya sa akin na kinakabahan nga siya. Pero sabi, kaya na ito. Kinaya naman. Kaya nga, tsaka kasi it was her comeback after a long break from showbiz, no? So, ito pa yung transition niya from child star, tapos biglang... Pero veteran na yun. Mas veteran pa yun sa atin lahat, di ba? Like, ang tagal nang nasa industriya ni Cyril. And, that's why she's still here because she's a very good actress and she's very professional to work with too. At ang ganda ng role mo kasi from yung kinakainisan at the start, biglang, wow, may kilig. Tapos biglang, kulong. Nakakaloka! Roller coaster ride! Si Archie. Oo, kaya nga sabi ko rin, baka si Archie yung pinaka-favorite kong character bigla. Kasi grabe yung character development niya, yung growth niya. Ang dami niyang pinagdaanan. So ikaw, paano ka nagpe-prepare or may mga bago bang aabangan dun sa pasabog kay Archie sa High Street, lalo na Opo. Maganda, exciting. Kasi hindi ko alam kung kailan niya ito po-post, pero nakalaya na si Archie. Nakalaya na siya and he's on a mission. He's on a mission to win back Roxy, to spend time with his child, to be a good father unlike the father that he had with Harry Aguero. And of course, save yung sister niya na si Z. So, grabe, he's on a mission and I enjoy. Na-shoot na namin ilan sa mga eksena. Na-enjoy ko sobra to be in that space again, to be with those co-actors again, and to channel Archie Aguero again in a different way. Yun. At ito nga, isa sa mga inaabangan nila ay yung pagkikita nyo nga ni Roxy. At talagang sabi, parang bitin na bitin sila kasi ang konti daw eksena. Kasi malapit na, guys. Hindi siya sumasagot sa mga phone calls. True. Parang di ba? Ayan. Pero maganda yun. Maganda yung mga scenes namin. Ako, like, we were very collaborative din with Direct Onet itself. Not just, hindi lang kami umasa sa script. Like, kung ano man yung naisip namin, baka pwede itong gawin, baka pwede itong dagdag. So, sana magustuhan nyo yung mga eksena na shoot namin. Off-cam, naging close ba talaga kayo din eh? Sai? Yes, of course. Like, sobrang naging close. Especially towards the end of senior high. Kasi doon na lang naman kami nagka-eksena bigla. Tapos even after, na she checks on me sometimes. I check on her. Kahapon lang, meron siyang picture na pinost. Sabi ko sa'yo, tangkad mo dyan. Sabi ko sa'yo, tangkad mo dyan sa'yo. So, may ganoon na kaming banter with each other. And I like it kasi close din ako sa jowa niya, kay Nat. Tapos, kasama namin din si Nat sa Abra. And maayos yung relationship namin because it's purely professional. And I think it's because we respect each other also.
Ayan. From High Street, no, tawid naman tayo sa FPJ's Batang Quiapo na talagang dito, pinakita mo na ang range of acting ni Elijah ay iba rin naman talaga. Thank you. Paano mo binuo yung character ni Pablo? I mean, meron ka bang inputs din dun sa pagiging... Sa Batang Quiapo po kasi, wala talagang script di ba? Like, sometimes you get the script on the day itself, sometimes nga, sasabihin na lang sa'yo kung ano yung sasabihin mo bago mag-take. Ganun na lang sila. So, nung January, yun, may ino-offer silang different role pa nung una, tapos biglang napunta sa akin si Pablo Caballero. Tapos, we had a month to prepare, like a workshop, twice a week yata or something like that. Kasama ko si Ara Davao and si Ice Navarro, na si Ruben tsaka si Catherine. Tapos, dahil nga walang script, ang binigay lang sa amin, literal, pangalan ng characters namin, tsaka yung relationship namin sa isa't isa. Okay, kapatid mo siya, lola mo siya, lolo mo siya, tapos siya, ano mo siya, best friend mo siya, parang boy mo siya. Okay, okay po. Tapos, ano pa? Wala. Anong gusto nyo gawin? Okay, so kami gagawa from scratch. Saan ka hugot? Kami gumawa from scratch. Oh my God! Ang saya kasi kami gumawa from scratch. So ako, naalala ko, unang meeting, sabi sa akin ni Kuya Coco, kailangan mo magpatanda, Lige, kasi magkakabanggaan tayo, gumaya siya. Para, malakas ka rin tignan, magkakabanggaan pa kayo ni Makoy, ganyan. Sabi ko, okay, si Pablo Escobar, may bigote. Sabi nga, kaya mo ba magpatubo ng bigote? Hindi ko alam, pero try natin. Kinaya naman, nagpatubo akong bigote, tumubo siya in a span of a month. Tapos, after that, inaalam lang namin yung walk. Okay, gusto kasi nila, kontrabida ka dito. Kasi ganun sa Batang Quiapo, right? The bad guys are the bad guys, the good guys are the good guys. I'm a bad guy. So, I had to justify it in the worst way possible. Tapos, naalala ko, may prepare ako na boses, ganyan. Tapos, nung first day ko na, may lakad ako, may itsura ako, ganyan. Tapos, nung first day ko na, sinabi sa akin, Direk Malu, baba pa, Direk, baba pa. Okay, baba pa. Hindi, baba pa. Kasi ganoon ako, baba. Sabi, Direk, hindi ko alam kung paglalaroan ko pa to, Sabi niya lang, kaya mo na yan. So, yun, we built our characters from scratch, and then, from the experience itself, taking it day by day, yun, nabubuo lang yung character. Ganoon siya, parang siyang nag-i-improv kayo na magic na ewan. Hindi ko kaya, Elijah. Parang, paano? Parang bukod dun sa iisipin mo na yung technicals, meron ka pang iisipin na creative side din. I mean, hindi lang basta portrayal, kundi yung from the lines and nuances. Ang galing! Thank you po. Pero din, sobrang guided din naman kami ng buong team, for sure. And ako, umpisa pa lang naman sabi ko, I'm gonna have fun with this. So, I had a lot of fun with it. At saka parang, ang maganda din dito sa role mo din na to, no? Talaga na-differentiate din siya dun sa, kasi sabay na kay pinapalabas. Archie, yes. I'm so grateful. Sobrang blessed ko ngayon na dalawang nasa prime time na shows part ako. And they're both different characters, so I get to show people what I can do as an actor with my craft, and that I really take it seriously. Ayan, kasi mako-compare nila kapag ay parang same acting lang naman, di ba? Kumusta katrabaho naman si Coco and si Ivana na yung love interest sa show? Si Ivana, chill. Chill lang si Ivana eh. Nagbibiroan lang. Naalala ko, kumakanta ako ng Beanie. Tapos, biglang di niya pa yata naririnig yung salamin at the time. Okay. Sabi ko, have you been living under a rock, Ivana? Salamin. You need to learn it. Tapos eventually, every time makikita niya ako, kinakanta niya na yun. Tapos she's just very professional and she cares naman. May sinampal niya ako that one time. Alalang-alala siya kung okay ba ako. And ako yung nag-aalangan kay Ivana kasi yung mga scenes namin, very risky di ba? Yung may konting tension na ganun. So, hindi naman ako makapal mukha I'm not like that. And, I have so much respect for the people that I work with, including her. So, sobrang nag-aalangan ako to the point na sinasabihan pa ako ni Direk Malu or kung sino man director namin at the time. Lagyan mo pa ng something, lagkitan mo pa, ganyan. So, okay lang ba, Van? Okay lang. So, okay naman. Sobrang professional lang ni Ivana. Tapos si Kuya Coco naman, yun nga, sobrang bilib lang talaga ako sa kanya dahil he's a weaver. Sobrang gifted niya when it comes to what he does. Hindi lang kasi siya artista din He's the creative head. Siya in charge story. Siya nag-handpick sa mga artista. Producer siya. Boss siya ng mga tao. Lahat, di ba?
Tas at the same time, minsan, papalitan niya yung eksena on the spot na, okay, ito yung sabihin mong line, ito yung sabihin mong line. So, paano niya kinakaya to? Parang pagiging artista pa lang, ang sakit na sa ulo, tas ikaw ang daming binibigay na trabaho sa sarili mo. Pero despite all of that, when he talks to you, when you talk to him, grabe yung charm niya. It feels like he's just one of us, you know? Parang tao lang din siya, relatable, charming, and kind. You know, kaya mataas respeto ako kay Kuya Coco. Ito, isa pa sa mga nakita ko din sa Batang Quiapo, no? Yung eksena mo with Miss Chara Santos. Grabe yung aambahan mo siya. Hindi ko mainaya. Parang, Chara Santos yan, si Totoo. SC. Tapos paano? Aambahan. 3 beses ko na yata siyang sinisigaw. 4 na ba? Parang, that's all the time. Yung buong team, inaasar ako lagi na, wala, pag sinigawan mo si Ma'am Charo, patay ka na. Ganun lahat ng mga tao kasi, syempre si Ma'am Charo yun eh, di ba? So ako yung parang, Ma'am Charo, I'm so sorry, okay lang po ba? Ganyan, okay lang. Ganun lang siya, parang stop it, okay lang, go. So parang ako, okay po. Pero pinupush ako minsan, parang, okay, sigawan mo siya, sinigawan ko siya, lapit ka pa, lapit pa ako, tapos duruin mo siya, duruin ko siya. Paano, di ba? Parang paano ko duduruin si Ma'am Charo? She's the sweetest soul, kindest human being, as in. Pero she's so professional and she's a trooper as well. Tapos, ano lang siya, she's just having fun with it din eh. Kaya, confident naman ako na wala siyang galit sa akin, na wala siyang pinapersonal. I know she's a pro and she's a legend in the industry. That's why I'm so grateful. Sana lang nagkaroon kami ng mga scenes na hindi ganun lagi. Lagi, lahat ng eksena ko, sinisigawan ko siya. Kuwaring inambahan, just wanna let you guys know, yung pagduduro, hindi ko choice yon. Yung inambahan ko siya, hindi ko rin choice yon. Directional yun lahat. So, promise guys, promise. Nagsasorry naman ako kay Ma'am Charo lagi. At in character naman. Opo, diba? tama. Pero, trabaho lang. Nagbibigay ba siya ng mga parang comments or feedback kapag after the show? Bilang siya ay dating executive ng ABS. I mean, I'm sure she has thoughts, pero hindi pa po kami nagkaroon ng opportunity to really sit down and talk to each other and pero hindi ko pala pwede sabihin next time na. I mean, we'll see each other soon. We'll see each other soon. Pero sa mga ABS bosses, kumusta yung mga sinasabi nila kapag dahil kasi sobrang ganda talaga ng mga performance mo sa shows nila lately. Anong feedback nila sa'yo? I remember, di ko po talaga, may mga nagsasabi na lang sa akin na ito yung sinasabi nila. Di ko alam kung totoo, di ba? Siyempre, nakakakilig na naririnig yon. And si Tita Cory mismo, si VV, talk to the Batang Quiapo team to allow me to do High Street at the same time. Because, di ba, bihira naman yung may ginagawa kang 2 shows at the same time. So, the fact na si Tita Cory talaga yung nag-initiate, may malaking bagay sa akin yun. Si CLK, matagal ko na nakilala bago pa ako nag-start ulit sa ABS dahil kina Ate Maha, kina Miles, dun sa wedding sa Bali. Tapos doon ko una nakasama si CLK. Tapos, enjoy. Tapos ngayon nagkikita kami. Parang tawag yun sa dapat bro lang tawag mo sa akin. Ginagano si CLK. CLK, I can't call you bro. Di ba? Ayan. So, grabe, no? Bukod dyan sa mga shows na ginagawa mo, iba talaga ang 2024 din sa'yo. Meron pang isang inaabangan na pelikula, yung Edjo. Yes. Tapos, parang chinek ko natapos kayo ng first cycle. Magsisimula ba ulit kayo soon ng shoot? We've been shooting separate days po kasi dahil nga naghanap ng schedule between the shows that I'm doing right now. And yun, syempre gusto na rin namin matapos yun to share the story. I think no time is perfect more than now to tell the story of Edgar Hopson. So we're not yet done shooting, pero we're getting there and it's an exciting piece. Of course, grabe yung team. Sobrang hands down ako sa team and yung producer namin is anak ni Edgar Hopson mismo. So it's really a passion project for her kasi kwento niya rin to eh. Kwento to ng tatay niya, kwento ng ama niya, kwento niya. Kaya nakaka-pressure kasi gumanap na ako ng totoong tao before sa Gumburza for si Pasiano Rizal. But maliit lang yung role ko dun eh. Hindi naman sa akin umikot yung kwento eh. Ito si Edgar Hopson eh. Parang high school pa lang ako, kilala ko na si Edgar Hopson. Parang nakaka-pressure i-justify itong napaka prominent niyang buhay, napaka makabuluhan niyang buhay at makasaysayan niyang buhay. Tas gagampanan ko, nandyan yung anak niya, lagi, araw-araw.
So parang malaking pressure, but at the same time, it's something that I'm so excited for kasi it's a passion project of mine as well. Okay, so ayan. So, syempre, no, sa last part ng ating show, gusto nating mas makilala pa si Elijah. Ang hindi natin alam, or actually, ako recently ko lang din mas naging aware, no, na isa ka rin palang singer-songwriter, bukod sa pagiging aktor. Yes. Ayan. I try. Kano katagal mo nang kino-cultivate yung love mo for music? Yes. Nung high school ako, nahilig ako bata pa lang ako, obsessed na talaga kaming pamilya sa music. Yung tatay ko mahilig makinig sa new wave, ganyan, Beatles, whatever. Pero hater ako ng hip-hop. Until I reached high school, I listened to certain artists, I watched certain films, tapos nagkaroon ako ng different love for rap, for hip-hop. Tapos for fun, kami ng mga kaklase ko, mga kaibigan ko, nag-freestyle lang kami, ganyan, jamming, susulat ng sometimes. As nagkaroon ako ng oras while I was making Gumburzal last year. Yeah, that was last year. Tapos, yun, nung nagkaroon ng oras, may mga kaibigan akong musikero, tapos tinulungan nila akong hanapin yung boses ko bilang musician. Kasi unlike acting, unlike filmmaking na pinag-aralan ko for years, music wala talaga akong alam aside from what I listen to and what I see, what I read. Tapos, yun, ako, mahilig din ako magsulat. Hindi lang journal, poetry din. So, yung poetry, ginawa ko siyang rap lyrics. Tapos, I've been having a lot of fun with it. And maraming salamat talaga sa UMG Records, sa Island Records, sa Tiwala. You know, they signed me and now they're helping me put my music out there. So, I released 2 singles na, yung Kilala Kita, which reached 1 million streams na rin. Tapos, Asar Talo, which we just released a couple of weeks ago. Kaya, exciting. Alam kong ibang-iba yung music na para tahakin ko. Alam kong ibang eksena din yan. Pero I'm willing to learn. I know na marami pa ako matututunan about it. But I'm just having fun with it right now. At rap talaga, rap diba? talaga. Nakaiba. Kahit pati sa music, offbeat din yung mga pinipili mo. Napansin lang namin sa music video, parang laging mga jeepney or mga street scenes yung kinukunan. Ikaw, idea mo din na gano'n. Yes. Yung Kilala Kita, naalala ko yan yung first kanta na sinulat ko ever. Tapos, ang unang title nun, Jeep. Kasi yung utos ko lang sa producer, sabi ko, gawa ka naman ng beat na yung pwedeng ipatugtog sa Jeep. Yung ganun lang. Yun yung gusto. Kasi as a kid, yun yung nostalgic para sa akin. Na sa UP, nag-jeep tayo, di ba? Nagtatrike ako, growing up. Ganyan yung mga forms of transportation ko. I mean, recently na lang naman ako nagkaroon ng kotse, natuto mag-drive, ganyan. Yun yung mga forms of transport ko. Nung wala pang Grab, di ba? Puro jeep trike lang. Kaya gusto kong i-channel yun sa mga music na gagawin ko. Tapos, maliban dun sa personal, saktong umuusbong din yung jeepney face out. Di ba? Oo, correct. Umuusbong din siya. Tapos, marami tayong mga tsuper na hindi na asikaso, hindi na nabigyan ng trabaho. Yung modernization nila, napaka-flawed nung gusto nilang mangyari, ang daming nawawala. At kultura din natin yung jeep eh. So, ako, I stand with the drivers. I stand with no to jeepney face out, with the anti-jeepney face out people. And sakto, nag-merge yung personal ko na nostalgic, tapos yung paniniwala kong yun. Tapos nabigyan ako ng chance na spread awareness about it with my music and the videos that I make. Tapos yun, on board naman yung label people sa akin. Ang galing. So, ayan yung lumalabas yung paninindigan ni Elijah. Yung Asar Talo, ano namang idea behind that? Yung Asar Talo, mas lang yun eh. Yung Asar Talo, yung visuals po niya, gusto ko pa rin siya na nostalgic. Kasi the song itself is nostalgic. Dahil parang ako na nga Asar Talo. Parang I was channeling my inner immaturity, na may kaaway akong bata sa basketball court. Parang ganun po. Kaya nasa basketball court yung cover art nun eh. Kasi yun yung image ko while writing it, na may kaaway ako sa basketball court. So, habang yun, pumasok lang ako sa studio, tapos nung time na yun, may kinaiinasan ako, sabi ko, tara, gawa tayo kanta. Tapos gumawa akong kanta. Tapos yun, chinannel ko na lang yung pagiging immature about it sa music, kasi music lang naman yun. Tapos, dahil nga may nostalgia factor, yun, pasok pa rin sa jeep, sa trike, pasok pa rin. Ayan. So, nabanggit mo na konti, no, na yung mga pagbabago sa life mo noon at ngayon na mas kilala ka na.
May any big adjustments for you na nahirapan ka gawin, like sa routine or lifestyle? Meron ba? Wala naman. Wala naman. Hindi rin naman po kasi ako masyadong malabas na tao. Parang kung lalabas ako with friends lang in a small place or kung saan ako regular lang na lugar, doon lang ako madalas. O di kaya with family lang most of the time. I mean ngayon, mas maraming nagpapapicture. Yun, I guess, yun na yung malaking change. Pero other than that, sa lifestyle ko, parang wala naman po nagbago. Parang ganun pa rin. Ano pa rin ako? Boy sine pa rin ako. Boy PlayStation pa rin. Ganun pa rin po ako. Badminton, basketball pa rin. Same pa rin. Ma-reward ka ba sa sarili? Mag-save tayo, mag-invest for the future? Ma-reward ako sa sarili sa pagkain. Okay. Mahilig kasi ako sa steak. Wow, yun na. Favorite food ko yung steak. So, yun talaga yung luho ko. Yun yung luho ko, pagkain. Hindi ako maluho sa luxury stuff. Maliban sa sapatos siguro at mga vinyl records ko. Pero pag inisip ko reward sa sarili, pagkain po usually yung pinupuntahan ko. Any mga big splurges mo naman? Like, kung meron kang binili after... Sapatos for sure. Nagkaroon ako ng phase, especially nung Game Boys days na-addict ako sa sapatos. Tas medyo malaki yung mga nagastos ko sa sapatos. Ano sapatos? Rubber shoes? Rubber shoes. Mga limited edition Jordans or whatever, Supreme, collab ng mga shoes. Si Kokoy din kasi. Si Kokoy yung Influence sa'yo. sa sapatos. Tapos nahilig na ako sa sapatos. Pero ngayon, wala na rin akong oras mag-splurge. Alam niyo po yun? Yung parang yung oras ko na lang siguro kapag nagka-oras, tapos gusto ko bigyan ng reward sarili ko, kain. Kain talaga. And tulog. Tama. Kain at tulog. Yung chikahan natin. Yung car mo, mahilig ka mag-drive? Yes. Ikaw talagang nag-aano. May driver din naman po. Pero pagka mag-isa? Gusto ko ako nagda-drive. Gusto ko nga school service ako eh. Gusto ko ako naghatid sa mga kaibigan ko eh. Ganun level. Gusto ko ganun pag uwian, gusto ko ako yung naghatid sa mga kaibigan ko pa uwi. Saan ka? Hatid na kita. Ganun ako. Kasi ganun din po yung magulang ko growing up. Lahat ng mga kaibigan ko nung bata kami, hahatid talaga namin sa mga bahay nila. So, nadala ko na siguro ngayon, hilig ko mag-drive for people. And even driving alone, I can do it. It's very peaceful. Dami ko natututunan, daming thoughts. Wala akong anger management eh. I'm impressed with myself. Wow. Kasi sa pamilya namin, uso yan eh, yung anger management sa kalsada eh. Walang road rage. Ako wala naman ako road rage, in fairness sa akin. Ayan. Nakapag-long drive ka na? Yes. Saan yung pinaka na-enjoy mo or unforgettable na long drive? Mahaba ako. Maliban sa Baguio, nag-drive ba ako sa... Parang Baguio nga. When I was, nagla-lock-in kami for Suntok sa Buwan, yung serye sa TV5 dati. Yun, nagda-drive ako Baguio pa uwi, ganyan. Minsan may kasama, minsan wala. Oh my God. Kasi lock-in naman eh, so dadalhin ko na yung car ko dun. Tapos ako lang yung nagdadala ng car sa amin. Sina Kuya Aga, sina Maris, walang dalang car. So, ano yun? Sa akin sila sumasakay pag gagala kami. Nakisakay si driver talaga sa ako. Area. Ako talaga yung driver. Oh my gosh. Ano ginagawa nyo? Kain lang din. Okay. Hanap ng pwedeng mapuntahan. Siguro mga nag-ukay kami a couple times. Nag-night market ba kami? Parang hindi kami sabay-sabay nag-night market ever. Session Road, ganyan. Yun, ina-enjoy lang namin yung mga moments na ganun dati. Pero ako mahilig talaga akong mag-drive. It's something that I find calming and na-enjoy ko lang. Ma-travel ka ba? Not yet. Hindi masyado. Not yet, but I want to get into it. My parents right now are getting into it. Actually, nasa Taiwan sila ngayon. Sabi ko, di kayo nag-i-invite. Kasi nga busy din naman. Pero ako, di pa. I mean, I've been to a couple countries already, a couple continents. Pero dahil nga siguro hindi ako lumaki na ma-travel sa ibang bansa. Usually, ang travel namin within the Philippines. Ang dami ka pa kasing pwedeng puntahan sa Pilipinas eh. Ano favorite mo? Batanes. Batanes is the most beautiful place I've ever been to. Ano na-enjoy mo doon? Sa scenery. The scenery talaga. Ako mahilig ako din mag-bike. Kahit sa ibang bansa, Amsterdam, Japan, ganyan. Gusto ko, magre-rent ako ng bike para binabike ko imbes na nagkokotse pa kami. Gusto ko, binabike ko yung mga lugar-lugar. Sa Batanes, ang sarap mag-bike. Uphill, downhill.
sa mga hills. Tapos ang ganda ng scenery. Feeling mo nasa pelikula ka. I wanna go back. Na-trigger ako tuloy. Oo nga. Tara, Batanes tayo. Ganda, saya sa Batanes. In fairness, masarap nga mag-biking. Papunta sa tower, di ba? Super, oh my super. gosh. Ayan. Oh, pati si Jay, nakaka-react. Ayan. Okay. We're down to our last 2 questions. Ano yung biggest misconception about you naman ng ibang tao? Kung meron ba na feeling mo, ay, hindi naman ako yan. Bakit ganun yung sinasabi nila? Seryoso. Like, seryoso ako pagdating sa trabaho. Pero, I know how to have fun. Makulit din ako. Ako, alam ko sa sarili, alam niya ng mga nakatrabaho ko na. Lagi sila sinasabi sa akin yun na, makulit ka rin pala, no? Parang, kala namin seryoso ka talaga yung hindi ka makakausap, yung hindi ka tumatawa. Di, like, palabiro din ako, makulit din ako. O, chika nga siya eh. Tika mo, ang chika ko na nga ngayon diba? di ba? Pero pag komportable na ako, na napapagganon ako. So I guess yun yung biggest misconception about me is that I'm too serious for my own good. But I'm makulit, guys. Ayan. I'm sure, Cornerstone is really proud of you and lahat ng mga ka-work mo for what you've accomplished in your career, this year and the recent years. Meron ka pa bang gustong ma-achieve na kakaibang role or any goal na you have in mind? I'm just very grateful to be in the spot where I am now. I've dreamed of being here. I've worked so hard to be here, and I'm just grateful sa tiwala, sa opportunity, at belief ng mga tao sa akin. Kaya ngayon, I'm just open to anything right now. Kung anumang roles yan na ibigay sa akin, di ba, pa-sci-fi pa yan, ano pang klaseng role yan. Open ako to learning about it and then maybe accepting it eventually. Pero siguro ang goal ko, I'll be doing this acting thing for a while. I'll be acting for films and TV for a while for sure. Kasi na-enjoy ko pa siya. I still find it very therapeutic. Pero pangarap ko talaga kasi mag-direct. So sana one day, pag nagka-oras, makasulat ako ng sarili kong kwento and makahanap tayo ng producers or mga taong magtitiwala sa atin na i-buuin yung kwento na yun. Kaya yun, directing siguro. Wow, for sure exciting yan. Sa dami dito, sa kanta pa nga lang kakaiba yung mga na-produce mong mga compositions. Ayan. Oh my gosh, thank you so much, Elijah, for sharing your story with Pep and for Pepsters, Anything else na you would like to invite Pepsters na aabangan nila sa'yo this year? Anyway, Pepsters, salamat po ulit for having me. I had fun with this conversation. Anyway, kung gusto nyo ako follow nyo ako. Nandun lang naman lahat ng mga ganap ko, mga trabaho. Panoorin nyo, patuloy nyo sana suportahan yung Batang Quiapo and yung High Street. And abangan nyo yung mga pelikulang ginagawa ko. Kasama na dyan ang Edjop and may announce kami one of these days. And of course, keep streaming Kilala Kita and The Sartalo out on all platforms now. Live performance videos are out on YouTube. And of course, support Pep then with everything. Maraming salamat, guys. Mwah! Yay! And that's it, Pepsters. Once again, Elijah Canlas. Bye, Pepsters!